Vic 125 version 2. Issue niya. Yan na, running yan. Walang check engine. Mamaya pagka nag-init na, doon lumalabas yung blink. Pero yung blink niya wala sa blink pattern. Diba nagbi-blink siya pero wala namang bilang. Tapos after nun, steady light na yung MIL. Nag-check engine na siya. Balikan ko kaya. And after 3 minutes, 5:15 kanina, 5:18 na ngayon. Nag-uumpisa na siyang lumabas. Yun. Ayan na. Ayan, walang bilang yan. Walang diagnostic trouble code. Mamaya naka-steady na yan. Lalo na pagka sobrang init na, mag-i-steady na. Okay, alamin natin ang problema. So, ayan na nga. Bali, nagawa na natin yung dapat gawin. Basic procedure yung ginawa natin. Chinek natin yung harness, yung mga socket, fuse box, at lahat ng mga dapat gawin sa wiring. So next step na tayo. Ngayon, check natin kung meron siyang DTC na nakasave. Yan. Wala siyang marid na DTC. Naka-steady light lang siya. Dapat kung meron niyang nakasave, maglalabas siya ng blink pattern. So yun nga, walang nailabas na blink pattern, kaya medyo mahirap siyang i-diagnose. Check engine, kaya pupunta na kagad tayo sa ECU. So sa pag-check ng ECU, ang pinaka magandang gawin na lang dito is sasalpak itong ECU sa ibang motor. Hindi tayo pwede magsalpak ng bagong ECU dito dahil pwedeng madamay din yung bagong ECU. Kung sakali man na gawin natin na isalpak dito, kailangan linisin na yung wiring nito. Yan, ibalik sa stock. Yun yung pinakamagandang gawin. Kaya mamaya hintayin natin yung motor na pagsasalpakan itong ECU. Ito na, at dumating na yung motor na hinihintay natin, at naisalpak ko na rin yung ECU nya. Ngayon, i-testing natin dito sa motor na to, at kung ganun pa rin yung kalalabasan at may magbiblink pa rin ito, ay matik na yung ECU talaga yung problema. Ito nga, ito na yung paraan natin para masabi natin at mapatunayan kay customer na tama yung diagnose natin. So ngayon, ito, dahil galing sa biyahe ito, hindi na to kailangan pang painitin ng matagal. Bali, check natin. Ayan, at nag-blink na kagad siya. 1 minute pa lang, lumabas na yung mga blink. At ayan, ay nag-steady light na rin siya. Ngayon, alam na natin na ECU nga yung sira. Ang tanong kung bakit siya nasira, ang dahilan, ayan po. Ayan, yung mga maling wiring na ginawa rito. Wala nang ibang pwedeng dahilan para masira ito. Kaya kung kayo ay magpapa-wiring, doon na lang kayo sa mga trusted at kakilala nyo talaga.
So, hanggang dito na lang po at salamat sa panonood. At sana po ay nakatulong tayo kahit papaano. Kaya kung Honda Specialist ang hanap nyo, gawang kasa, presto pang masa, positibo, kalmado, Mazda Lodi Works. Peace out! Kalmado lang,